It's another day. It's another three things. Today, medyo pinasahi ang atong pagahisgutan karon. Atong hisgutan ang mga panghitabo sa mga nangaging mga simana o sa mga nangaging mga adlaw. Ang mga nangaging mga adlaw. Dili pa kayo layo ang panghitabo atong kagabion sa September 30. Usa ka pag-uyog ang nahitabo sa dihang ang mga katawhan na sa iyang tagsa-tagsa ka mga panimalay nabuot unta na magpahuway ug kalit ni uyog ang kayutaan. Pagka taod-taod niya na nasubay nato na ang maong pag-uyog maong linog didto di ay nakasentro sa northern part of Cebu. Diha sa Bugo o sa mga kasikbit na mga municipality. Tuod man nidagsa ang mga tabang, mga hinabang, dili lang sa nagkadalain-laing lugar, kundi mismo diri sa dakbayan sa Cebu o sa mga neighboring na mga municipalities na nag-express sa ilang intention to help. Now, personally ako, kuyog sa akwang pamilya o mga kaubanan sa trabaho, have experience na nagbitbit sa maong mga hinabang padung adto sa northern part of Bugo. O tinuod ang mga istorya-istorya, mga panghitabo na grabe jud ka traffic ang padung didto. Daghang mga teorya, daghang mga komentaryo na nganong nagkaingon ana na grabe kayo ka heavy ang traffic ng uban, try to blame anybody, government and a lot, no? Pero usa ra jud ang akong maistorya. Nahitabo to na ingon ato ka traffic tungod kay ang mga tao nawad-an gayod sa maong pagsalig na ilang idunol ang ilahang mga hinabang sa kung bisan kinsa unya walay kasiguruan kung kini maabot ba ngadto sa hingtungdan o dili. Mautong ang mga katawhan mismo ni desider na sila mismo ang mangunay og bitbit sa maong nga mga relief goods o paghatod ngadto didto sa northern part of Cebu taliwala sa grabe nga ka-traffic. Tiaw mo ba na aduna pa'y mga kaigsunan nato na kadlawon pa nigikan alas 3, alas 2, sayo kayo. But yet, natanggong sa pinakataas nga traffic. Dili lang kay kana. Nihago sila o paghatod ni ana didto taliwala also no in the middle of sa gingon nato nga kakulian kadelikado sa maong biyahe. Kaya doon na pa may mga pag-uyog. Gani doon ay mga reroute na nahitabo na diri nagipaagi sa Trans Central Highway padung adto sa northern part of Cebu. Yes, mao gihapon ang gidangatan, traffic gahapon kayo. Gani atong adlaw nga weekend, daghan kayong na disgrasya diha sa Trans Central Highway kay gumikan dili kayo sila familiar sa maong nga dalan. Gani ako, akong pamilya o akong kaubanan nahitabo na tanggong mi anang adlaw, anang gabhiuna, ni-decide na lang mi na wala mo uli kay gawa sa daghan pa ang amuang mga panghatagan didto dili mi mahuman anang adlaw unya mas hassle o mas kapoy kung magbalik-balik pa kay perting trafika ang biyahe. Og tinuod naka-experience gyud mi anang giingon nila nga aftershock didto na ang ilang aftershock didto tinuod jud kusog-kusog pa gyud. Na muuyog gyud ang yuta na which makes me more understand nganong sila mismo mahadlok na mo istar dito sulod silang panimalay. If doon na itulo kabutang na akong nakatunan aning situation, number one is kini. When it comes to calamity, no one really can foresee. We can only prepare much. But at the end of the day, we can just fully trust in the Lord of the things that are not seen within our naked eyes. Number two, be ready at all times. Not just in terms of the physical, not just in terms of the material things na imong gikinahanglan in case of calamity, but be ready spiritually to hurdle the challenges of life. And lastly, number three, remain prayerful at all times.
Nobody knows what tomorrow may bring. But we can trust that our God holds the tomorrow. And we can only trust Him and we can only put our faith in Him. Those are the three things that put me into realization. Because at the end of the day, all of those things are beyond our control. The only thing we can take a look at now is what's inside us. To those people who've been helping in the northern part of Bugog, God bless your heart. Continue to do so. Continue being kind. Show the love of Christ to those people. But above all, pray for them as well. They need it the most. Among every good things that natong ginadala dito, they need our prayers dito po. To those people na wala makaabot dito, wala makakita sa actual na situation, remain at the state of prayer para nila. Your prayer can do so much. Gani, bago lang ta na naabta na po linog dito sa Davao Oriental. And I don't know what will be the next. Another typhoon, another landslide, another volcan eruption. I don't know. But the only thing I really don't know is that God is still in total control. Not to mention, our economy, our government is in a total mess, which means and leads us to just simply put everything at the feet of the cross. The Lord perfectly knows our situation. He is still in full control. Till next, bye.